Kabanata 921. Ibinaba ni Helios ang bintana. Magkita tayo mamaya. Nagkatinginan sina Riley at Maisie bago ibinalik ang tingin kay Barbara. Tila sa kanila ay hindi siya nakikipag-usap sa kanila. Pinauwi muna ni Sadie si Riley bago hinatid sina Barbara at Maisie pauwi. Lumingon si Maisie at nagtanong, ayos ka lang ba? Nawala sa isip ni Barbara ang sarili at nakangiting sumagot, oo, ayos lang ako. Para sa akin, hindi ka bibitawan ni Johnny ng ganoon kadali. Sa tingin ko hindi ka dapat lumabas mag-isa nitong mga ilang araw. Sandaling natigilan si Barbara bago siya binigyan ng ngiti. Huwag kang mag-alala, kaya ko na ang sarili ko. Itinigil ni Sadie ang sasakyan sa labas ng Sky High Park, at pinaalis lang niya ang sasakyan pagkababa ni Barbara sa sasakyan at nagpaalam sa kanila. Tumingin si Sadie sa rear mirror at sinabing, Miss, babalik ako sa Morwich in a few more days. May nangyari ba kay Daddy Strix? Kinakabahang tanong ni Maisie. Umiling si Sadie at sumagot, Strix is fine. Sinabi niya sa akin na natagpuan na niya ang aking mga magulang, kaya gusto kong bumalik at tingnan ng personal. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo at sumagot, I see. Oo, dapat kang bumalik at makipagkita sa kanila. Natahimik siya saglit bago idinagdag, kung may kailangan ka, siguraduhin mong ipaalam mo sa akin. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Sadie, at tumango siya. Ibinaba ni Sadie si Maisie sa Seoul. Pagpasok pa lang niya sa opisina, nakita niya si Nolan na nakaupo sa couch, nagbabasa ng isang jewelry magazine. Iniwan niya ang coat niya sa likod ng couch, at parang ang tagal na niya. Inangat niya ang kanyang ulo para tingnan si Maisie, at puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Bumalik ka na, umupo si Maisie sa kandanggan niya. Inilapag niya ang magazine at tinulungan siyang makahanap ng komportableng posisyon sa kanyang katawan. Ipinulupot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at isinandal ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Matagal mo na ba akong hinihintay? Nagtaas ng kilay si Nolan at sumagot ng mga 30 minuto. Sa tingin mo ba matagal na? Itinaas niya ang ulo para tingnan siya. Kung ganoon, bakit hindi mo ako tinawagan? Hinaplos ni Nolan ang tuktok ng kanyang ulo at pinaikit ang kanyang mga mata. Hindi ba kayo kakain ng mga besties mo? Kung istorbohin kita at hindi mo mabusog ang iyong tiyan, paano mo ako papakainin ngayong gabi? Pilyong sinuntok ni Maisie ang balikat niya. Napakakulit mo. Hinalikan ni Nolan ang kanyang pisngi at pagkatapos ay ang sulok ng kanyang mga labi bago nagtanong sa paus na boses, ako ba? Pinasadahan niya ng daliri ang kanyang Adam's apple at mahinang tumawa. Oo, ikaw. Pagkatapos noon, hinalikan niya ito at nagpatuloy. Ngunit, gusto ko ito. Sa gabi, nanatili sina Nolan at Maisie sa Goldman Mansion para mag-enjoy sa hapunan kasama ang mga bata. Inalagaan ni Maisie si Knowles at naglagay ng kapirasong karne sa kanyang plato. Natigilan si Knowles ng ilang segundo, ngunit hindi nagtagal ay natauhan ito at ngumiti sa kanya. Salamat po, Tita Maisie. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Colton, binigyan siya ng isang makahulugang ngiti. Kinagat ni Colton ang tinidor, at naging malungkot ang kanyang mukha nang makita ang ngiti sa mukha ni Knowles. Nanay, mayroon siyang sariling mga kamay. Napangiti si Maisie. Ganyan din ang ginagawa ko sa'yo noon. Bakit hindi mo sinabing may kamay ka rin noon? Sumimangot si Daisy at walang awa na kinutya si Colton, napaka-childish mo, Colton. Sumulyap si Colton sa kanya at sumagot, ang mukha mo ay parang bata. Walang pakialam si Daisy sa kanila. May naisip siya at sinabing, Nanay, Tatay, mag-oorganisa ang aming paaralan ng Christmas party sa susunod na linggo, at pagkatapos ng Pasko, magkakaroon ng New Year's Day party. Kinamot ni Nolan ang kanyang ulo at sinabing, mukhang marami kang dapat ihanda. She giggled and said, hindi naman ako ganon kabisi compared kay Nolly. Si Nolly ang class president, kaya kailangan niyang mag-organize ng isang performance kasama ang klase. Nawala ang ngiti sa mukha ni Nolan. Nolly, tinapunan niya ng palihim na sulyap si Knowles na masarap kumain. Tila sa kanya ay medyo masyadong attached ang kanyang anak na babae kay Knowles. Ikaw ang class president, tanong ni Maisie kay Knowles. Inangat ni Knowles ang kanyang ulo para tingnan siya, ngunit hindi siya umimik. Tumango si Daisy. Oo, pinili lang namin ang class president namin. Si Colton ay hindi kasing sikat ni Nolly, kaya maaari lang siyang maging vice class president. Pagkatapos niyang magsalita, nilapitan niya si Colton at sinabing, napakatalam. Kabanata 922. Kumaibat ang sulok ng labi ni Colton habang tinutulak ang ulo niya.
Gusto kong palitan ang kapatid ko. Inirapan siya ni Daisy. Napailing na lang si Knowles at nagpatuloy sa pagkain. Kumbaga, ayaw niyang makisali sa childish na pagtatalo ng dalawang magkapatid na ito. Habang pauwi na sila sa Blue Bay Villa, pinuri ni Maisie si Knowles kung paano siya kay Waylon pagdating sa pagiging magalang. Bahagyang ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata at nagtanong, mukhang gusto mo rin ang batang iyon. Natigilan si Maisie. After that, she chuckled. Anong mali? Nagseselos ka ba sa bata? Tumingin si Nolan sa kanya at sinabing, hindi siya kamukha ni Waylon. Siya ay napakabata, gayon pa man siya ay tuso tulad ng isang Zorro. Hindi siya kasing simple nang nakikita niya. Sa sandaling nakita ni Nolan si Knowles na pinupukaw si Colton sa mesa, wala siyang magandang impresyon sa batang iyon. Ang mga Knowles ay pareho. Siya ay napakabata, ngunit siya ay napakahusay sa pagmamanipula ng damdamin ng ibang tao. Sigurado akong magiging tuso siya paglaki niya. Si Daisy ay hindi kasing asikaso ni na Colton at Waylon, kaya hindi niya ito napansin. Naguguluhan si Maisie. Bagamat napansin niya na iba si Knowles sa ibang mga bata nang hinaras siya ng ibang tao sa una nilang pagkikita, hindi niya akalain na si Knowles ay isang bata na may kakayahang mag-isip ng mga ganitong komplikadong pag-iisip. Ganyan ka ba kagalit sa mga Knowles? Tumingin si Nolan sa labas ng bintana at sumagot, hindi naman. Kaya lang ayoko sa kanila. Dahil ba sa nanay mo? Nabalitaan ni Maisie mula kay Nolan na inampon ng mga Knowles ang kanyang ina, si Natasha, at siya ay pinagmalupitan noong siya ay naninirahan sa mga Knowles. Gayunpaman, dahil ayaw itong pag-usapan ni Nolan, hindi na siya nagpatuloy. Walang sino man sa kanila ang nagsalita sandali, at pagkatapos ay nagtanong si Nolan, na bumasag sa katahimikan, hindi mo ba ako tatanungin? Inikat ni Maisie ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga at sumagot, kung ayaw mong pag-usapan. Hindi kita tatanungin. Tumawa si Nolan at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Ikaw ang asawa ko, kaya may karapatan kang tanungin ako tungkol dito. Nilero ni Maisie ang kanyang daliri at malungkot na sabi, na, hindi na ako magtatanong. Kung masyado akong nagtatanong, baka isipin mo na masyado akong maingay at masyado na akong sumusobra. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo at tumawa. Hindi ko pa sinabi na matanong ka. Iyon ay dahil hindi pa ako umaarte na tulad ng isang matanong sa harap mo. Hinawakan ni Nolan ang kanyang kamay at ipinatong ang kanyang baba sa ibabaw ng kanyang ulo. Pero sa tingin ko hindi ka pa maingay. Bihira mo akong tanungin tungkol sa mga bagay-bagay ko, at nararamdaman kong baka isang araw mawala ka sa akin. Kiniliti niya si Maisie ng pink at sinabing, stop that. Alam kong sinusubukan mo lang akong pasayahin. Namamaos na tumawa si Nolan. Hindi, nagsasabi ako ng totoo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Maisie ang tungkol sa mga bagay sa pagitan ng kanyang ina at ng mga Knowles. Tahimik na nakinig si Maisie sa kanyang kwento, at panapanahong tumitibok ang puso niya. Inampun ng mga Knowles si Natasha dahil gusto nilang samantalahin siya. Si Natasha ay naging tulay sa pagitan ng mga Knowles at ng mga nasa kapangyarihan. Nakatulong siya sa mga Knowles na makilala ang maraming maimpluwensyang tao, at marami sa kanila ang gustong manalo sa puso ni Natasha. Pagod na si Natasha sa kanyang buhay, kaya tumakas siya sa mga Knowles. Matapos pakasalan ng ama ni Nolan, hindi niya nabanggit ang relasyon sa pagitan niya at ng mga Knowles. Nang dumalaw kay Nolan ang lola ni Nolan, si Madam Hathaway, noong siya ay 100 araw na gulang, nakilala niya si Natasha, at doon lamang nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa mga bagay sa pagitan ni Natasha at ng mga Knowles. Napatingin si Maisie sa kanyang madilim na ekspresyon. Sa halip na trituhin bilang isang tao, ang kanyang ina ay trinato bilang isang kasangkapan sa bahay ng kanyang mga adoptive parents. Sigurado siyang hindi rin maganda ang pakiramdam niya rito. She threw herself into his arms and changed to another topic. Honey, pagod na ako. Tandaan mong gisingin mo ako pagdating natin. Niyakap siya ni Nolan ng mahigpit sa kanyang mga bisig at ibinaba ang kanyang ulo para halikan ang tuktok ng kanyang ulo nang walang sinasabi. Sa gabi, sa Sky High Condo, umorder si Barbara ng pagkain at beer. Nagpaplano siyang magpista bago siya matulog. Kakain pa lang siya nang tumunog na ang bell. Ibinaba niya ang utensil at binuksan ang pinto. Nang buksan niya ang pinto at nakita niya si Helios, natigilan siya. Ano ka? Kabanata 923. Noon lang naalala ni Barbara na sinabi ni Helios na pupunta siya upang makita siya ngayong gabi. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pupuntahan siya nito sa ganitong oras. Di ba niya naiisip na medyo gabi na ngayon? Nang maamoy ni Helios ang pagkain mula sa loob, sumimangot siya.
Hindi ka na naman kakain sa ganitong oras, di ba? Napakamot si Barbara sa kanyang leeg sa kahihiyan at sinabing, aba, nagugutom ako. Gusto mo, nang pumasok si Helios sa kanyang bahay, gusto ni Barbara na kagatin ang kanyang dila. Paano ko pinapasok ang isang lalaki sa aking bahay sa ganitong oras? Tinitingnan ang pagkain at ang ilang lata ng beer sa mesa, tanong ni Helios, umiinom ka ba ng beer? Biglang napatigil si Barbara nang marinig ang sinabi ni Helios. Mabilis niyang itinago ang mga lata ng beer at sinabing, hindi. Hindi ko sila iinuman. Iniimbak ko lang sila. Well, ito ang iyong bahay. Kaya kung gusto mong uminom ng ilang beer, maaari mo lamang itong inumin, sabi ni Helios habang nakaupo sa sopa. Natigilan si Barbara at nagtatakang tumingin sa kanya. Ininom ni Barbara ang beer sa huli. Pareho silang pumulot ng isang lata at nag-toast. Hindi ka ba gagawa ng bagong pelikula? Tanong ni Barbara. Payak na sagot ni Helios. Napag-usapan lang namin ngayon ng direktor, at pupunta ako sa Coralia upang kumuha ng ilang mga shot kasama ang crew sa loob ng ilang araw. Kinailangan nilang mag-shoot ng isang tagpo ng snow sa taglamig, ngunit hindi nag-snow sa Baseburg sa taglamig. Gayunpaman, nagsimula na ang pag-snow sa Coralia. Ipinatong ni Barbara ang kanyang ulo sa kanyang kamay at sinabing, akala ko foam ito sa halip na totoong snow sa mga pelikula. Hindi ko inaasahan na kailangan mong pumunta sa aktwal na lokasyon para sa shooting. Tumawa si Helios, sino ba ang hindi gustong maging madali ito at matapos ang lahat ng shooting ng comfortable sa harap ng berdeng screen na may air conditioning o heater. Pero artista ako, at kailangan kong bigyan ng hustisya ang karir ko. Napapikit si Barbara at ngumiti. Ngayon nakikita ko na kung bakit gusto ka ng lahat ng mga tagahanga mo. Napakaseryoso mo sa iyong trabaho, at hindi lamang iyon, ngunit ikaw ay isang mahusay na artista. Dahil marami kang fans, sa tingin mo ba ay titigil sila sa pagkagusto sa iyo kapag nalaman nilang may girlfriend ka na? Tumingin sa kanya si Helios at sumagot, hindi nila gagawin. Sinalubong ni Barbara ang kanyang tingin at natigilan. Hindi niya matukoy kung dahil ba sa ilaw o lasing siya kaya naramdaman niyang kaakit-akit si Helios ngayon. She chuckled. Iba talaga ang itsura mo kapag nasa TV ka. Nakatitig sa kanya, tinanong ni Helios, talaga. Biglang hinablat ni Barbara ang damit niya. Ang layo-layo mo kapag nasa TV, kaya ikaw lang ang nakikita ko. Pero nasa harapan kita ngayon, at iba ang pakiramdam. Tumingin sa kanya si Helios, at pagkatapos ay bigla nitong inilapat ang mga labi niya sa labi nito. Napatulala si Barbara, mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa damit nito. Mainit ang kanilang mga hininga at napuno ng halimuyak ng beer. Binitawan siya ni Helios, at nag-flash ang mga pilikmata niya. Bahagya siyang napabuntong hininga at muli siyang hinalikan. Hinigpitan ni Helios si Barbara sa kanyang mga bisig, at pareho silang naghalikan mula sa sala hanggang sa kwarto. Gulong-gulo ang kanilang mga damit, at sa sandaling lumubog ang kutsan, hinawakan niya ito ng mahigpit. Sa sumunod na umaga, ang mga sanga at dahon ay natatakpan ng malamig na hamog. Umihip ang mapait, malamig na hangin, at ang mga patak ng hamog ay tumulo sa lupa sa kahabaan ng mga ugat ng mga dahon. Dumating si Nina para sunduin si Helios mula sa Sky High Condo. Habang naghihintay siya sa ibaba, naisip niya, hinihiling niya sa akin na pumunta at sunduin siya. Dito nang maaga, baka nag-overnight siya kagabi. Bago niya natapos ang pag-iisip ay bumukas ang pinto sa likurang upuan. Ibinalot ni Helios ang kanyang coat sa kanyang braso, at isinuot lamang niya ito pagkasakay sa sasakyan. Lumingon siya at nagtanong, Hells, ikaw ba? Nang pinapagpag ni Helios ang kanyang kwelyo, napansin niya ang mga marka sa kanyang leeg at napabuntong hininga siya. Inaayos ni Helios ang sarili kaya hindi niya narinig ang sinabi nito kanina. Kumunat ang noo niya at nagtanong, anong sabi mo? Hindi, Nels, pwede na ba tayong umalis? Sagot ni Nina, tumango siya. Hapon na nang nagising si Barbara ng doorbell. Kabanata 924. Dahan-daang bumangon si Barbara at tulalang naglakad papunta sa pinto. Barbara, bakit hindi mo sinagot ang aking? Bago natapos ni Riley ang kanyang pangungusap, nakita niya ang eksena sa ilalim ng sleeping gown ni Barbara, at nanlaki ang kanyang mga mata. Humikab si Barbara at sinabing, inilagay ko ito sa mute at hindi ko narinig ang iyong tawag. Nang mapansin niyang nakatitig si Riley sa kanyang kwelyo ay ibinaba niya ang kanyang ulo at ipinatong ang kanyang kamay dito. Ano ang tinitignan mo? Itinaas ni Riley ang kanyang daliri at nagtanong, sino ang gumawa niyan? Sandaling natigilan si Barbara bago may pumasok sa kanyang ulo.
Tinakpan niya ang kanyang leeg nang hindi namamalayan at isinara ang pinto, sinarhan si Riley sa labas. Hinampis ni Riley ang doorbell at sumigaw, "Barbara, tell me clearly. May tinatago ka bang lalaki sa bahay?" Pumunta si Barbara sa banyo at tumayo sa harap ng salamin. Namula ang pisngi niya at tinakpan niya ang mukha niya. Tila sa kanya na si Helios ay ganap na ibang tao kapag siya ay nasa kama. Sa Seoul, binibili ni Maisie ang mga gawain kay Lucy nang marinig niya ang boses ni Riley. "Zay, nalulungkot ako." Tinakpan ni Maisie ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay at nakita si Riley na nakatayo sa pintuan na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Barbara ay natulog kasama ang isang lalaki kagabi. Tumanggi siyang papasukin ako sa kanyang apartment at suriin. Sigurado akong may lalaki sa apartment niya. Ang $100 ko. Tumingin si Lucy kay Maisie at sinabing, "Miss Vanderbilt, lalabas muna ako." Tumango si Maisie. Lumabas ng opisina si Lucy na may hawak na dokumento. Pumasok si Riley at itinapon ang sarili kay Maisie, umiiyak at humihikbi sa katotohanang nawalan siya ng $100. Itinulak siya ni Maisie palayo at nakakunot ang noo niyang tanong, "Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ka naniniwala sa akin." "Nakita ko ito ng sarili kong mga mata." Hindi sinagot ni Barbara ang tawag ko kaninang umaga, kaya pinuntahan ko siya. "Tapos, alam mo ba kung ano ang nakita ko? May mga tontoneladang marka sa kanyang leeg. Mukhang kakatapos lang niya." Namula ang mukha ni Riley sa kahihiyan bago pa man niya natapos ang sasabihin. Medyo natagalan siya para pakalmayan ang sarili, at nag-aalinlangan siyang nagpatuloy. "I'm pretty certain that my cousin is not that kind of person, so malamang ibang lalaki yun. How could she sleep with another man while she's flirting with my cousin? Sa tingin mo ba unfair yun sa pinsan ko?" Pumunta si Maisie sa desk at umupo sa upuan. Kinuha niya ang isang dokumento at binasa iyon. "Ano sa palagay mo ay hindi mo ito pinsan?" Hinampis ni Riley ang kanyang mga kamay sa desk at sinabing, "Kamukha ba ng pinsan ko ang ganoong klase ng tao?" Sa anumang kaso, hindi siya naniniwala na si Helios ay gagawa ng isang bagay na napakahayop na tulad nito. Tumawa si Maisie matapos marinig ang sinabi ni Riley. Nakataas ang kanyang kilay, tumingin siya sa kanya at nagtanong, "Mukha bang si Nolan ay ganoong klase ring lalaki noon?" Natigilan si Riley. Ipinatong ni Maisie ang kanyang baba sa kanyang kamay at nagpatuloy. "Noong una mong makita si Nolan, anong klaseng tao siya sa tingin mo?" Saglit na nag-isip si Riley at sinabing, "Mukhang malamig siya at boring." "Iyon din ang naisip ko." Ipinatong ni Maisie ang kanyang mga kamay sa desk at nagkibit balikat habang nakangiti, "But he revealed his true nature after we got together." Bagamat si Helios ay mukhang napakakalma at malamig sa hitsura, sino ang nakakaalam kung anong uri ng halimaw siya kapag kasama niya si Barbara. Habang nagsasalita siya, ngumiti siya ng makahulugan. Tapos lahat ng lalaki pare-pareho. Lahat sila ay may dalawang panig sa kanila. Habang iniisip ito ni Riley, mas nahihirapan siyang paniwalaan ito. Kung tutusin, kinuha niya ang kanyang pinsan bilang kanyang idolo, at natagpuan niya na mahirap paniwalaan na gagawin din yun ng bastardo na yun mula sa Lucas family. Bastard, sa Black Gold. Nakikipag-video call si Nolan kay Madam Hathaway sa harap ng computer sa kanyang opisina. Nagtanong din siya tungkol sa kalagayan ng mga Knowles. Sumipsip sa kanyang tsaa. Kinusot-kusot ni Madam Hathaway ang kanyang mga mata at sinabing, "Hinanap ka ba ni Tristan?" Sumagot si Nolan, "Oo. Ang batang tagapagmana ng Knowles ay nananatili sa Baseburg ngayon, ngunit ang matandang iyon ay hindi na nagsabi sa akin ng ano paman." Tumawa si Madam Hathaway at ibinaba ang tasa. "Sabi mo galit ka sa mga Knowles, pero tinulungan mo pa rin sila sa huli." Kabanata 925. Kung tutusin, pinalaki ng mga Knowles ang aking ina, payak na sagot ni Nolan. Hindi niya gusto ang mga Knowles, ngunit hindi niya maitatanggi na ang Knowles ang nagpalaki sa kanyang ina sa kabila ng katotohanang pinalaki nila ito para sa isang layunin. Kumunat ang noo ni Madam Hathaway at sinabing, "Wala akong masyadong alam tungkol sa Knowles, pero sa sinabi ni Yorick, may kinalaman ito sa kanilang tagapagmana." Kumunat ang noo ni Nolan. "Akala ko ba iisa lang ang tagapagmana ng mga Knowles?" Sinabi sa kanya ni Madam Hathaway na si Elder Master Knowles ay may dalawang anak na lalaki, ngunit hindi sila ipinanganak sa iisang ina. Ang anak ng kanyang unang asawa ay si Sam, at siya ang ama ni Rick. Matapos pumanaw ang unang asawa ni Elder Master Knowles, nagpakasal siya sa isa pang babae na halos kasing edad ng kanyang panganay na anak na lalaki at ipinanganak si Tristan.
Sa makatuwid, si Tristan ay 8 taong mas matanda kaysa sa kanyang pamangkin na si Rick. Sa pangkalahatan, dapat si Noel Ace ang tagapagmana dahil siya ang panganay na apo ni Sam. Gayunpaman, ayaw ng ina ni Tristan, ang pangalawang asawa ni Elder Master Knowles, na pamunuan ni Noel Ace ang Knowles. Ang mga Knowles ay nasa ilalim ng kontrol ni Madam Knowles pagkatapos pumanaw si Elder Master Knowles. Si Sam ay may pisikal na karamdaman sa mga nakaraang taon, at ang pag-aalaga sa kanyang sarili ang tanging kaya niyang pangasiwaan. Bagamat pinakasalan ni Rick ang prinsesa ng maharlikang pamilya, itinapon ng prinsesa ang kanyang pagkakakilanlan sa sandaling siya ay naging isa sa mga Knowles. Sa madaling salita, ang maharlikang pamilya ay hindi makikialam sa mga gawain ng mga Knowles. Matigas ang mukha ni Madam Hathaway habang sinabing, maaari pa ring pangunahan ni Sam ang mga Knowles bago siya magkasakit. Kung hindi pinaalis ni Rick ang batang iyon, baka namatay na siya ngayon. Paminsan-minsan ay tinatap ng daliri ni Nolan ang mesa. Sa kasong ito, nagkaroon ng pagkakataon si Tristan na magmana ng Knowles, ngunit hindi niya ginawa. Kung gusto ni Tristan na mamana ang Knowles, maraming paraan para mamatay si Noel Ace sa isang aksidente sa ibang bansa. Gayunpaman, medyo nagulat si Nolan na hihilingin sa kanya ni Tristan na protektahan si Noel Ace. Ngumiti si Madam Hathaway at sinabing, ayaw ng babaeng iyon na magmana ng mga Knowles ang kanyang anak. Narinig ko na galit siya sa kanya. Kung hindi niya sana inampun ang nanay mo noon. Natigilan si Nolan at natahimik. Kumatok si Quincy sa pinto, at ibinaba ni Nolan ang tawag kay Madam Hathaway. Itinulak ni Quincy ang pinto at pumasok. Lumapit siya sa desk at inilagay ang dokumento sa mesa. Mr. Goldman, ito ang impormasyon tungkol sa panganay na apo ng Knowles. Kinuha ni Nolan ang dokumento at sinilip ito. Tapos, sumimangot siya. Isang beses nang dinukot si Noel Ace noong siya ay 6. Lumipas na ang 1 buwan nang matagpuan siya ng mga pulis sa slum. Tiningnan ni Nolan ang mga larawan sa balita, at sinabi ni Quincy, na-block ang balita sa Yaramore ni Master Knowles noong taong iyon. Sa tingin ko ay ayaw niyang may makaalam nito. Nakapikit ang mga mata, tinanong ni Nolan, ano ang nangyari sa mga kidnapper na iyon? Ibinaba ni Quincy ang kanyang ulo at sumagot, patay na sila. Inangat ni Nolan ang kanyang ulo upang tingnan si Quincy at nahulog sa pagmumuni-muni. Nakidnap si Noel Ace, natagpuan siya ng pulisya na hindi nasaktan sa mga slum makalipas lang 1 buwan. Patay ang mga kidnapper na iyon. Paano makakatakas ang 6 na taong gulang na batang lalaki mula sa mga kidnapper na iyon? Baka may pumasok at nagligtas sa kanya. At saka, ang mga kidnapper na iyon. Hindi sila dapat namatay ng hindi sinasadya. Sa Baseburg Private School, ang mga estudyante sa klase ay nag-e-ensayo para sa Christmas party. Ilang araw na lang ay Pasko na, at naglalagay na ng mga dekorasayon at ilaw ang mga estudyante sa kanilang klase. Si Daisy ay nagda-drawing sa blackboard sa isang stool. Dahil siya ay partikular na likas na matalino sa pagguhit at may matataas na marka, nagsilbi siya bilang miyembro ng art committee. Si Colton ay natutulog sa mesa. Biglang may naglagay ng mga palamuting Pasko sa kanyang mesa at nagsabing, isabit mo ito. Itinaas ni Colton ang kanyang ulo at nakita si Noel Ace. Ayaw niyang gumalaw at sinabing, hindi ba ikaw ang presidente ng klase? Bakit hindi mo sila ibitin? Kabanata 926. Napangisi si Noel Ace, kung ang lahat ay kailangang gawin ng class president, bakit kailangan natin ng vice class president? Tumayo si Colton na nakasandal ang mga braso sa desk at tatanggi na sana nang tumama ang 1 piraso ng chalk sa likod ng kanyang ulo. Sinulyapan siya ni Daisy habang nakaakbay ang mga braso. Colton, huwag kang tamad. Busy kaming lahat sa mga gawain namin. Ang ibang mga estudyante ay hindi nang ahas na hilingin kay Colton na dalhin ang sarili niyang timbang, ngunit iba si Daisy. Inilabas niya ang kanyang dila, pinulot ang mga palamuting nakalatag sa mesa, at pinandilatan si Noel Ace. Sige, isasabit ko lang ang mga dekorasayon, di ba? Si Lisa, na tumutulong sa tabi ni Daisy, ay mahinang tumawa. Medyo hindi pa rin ba natatanggap ni Colton na natalo siya kay Noel Ace noong eleksyon ng class president? Bago na ilipat si Noel Ace sa paaralan, si Colton ang nangungunang estudyante sa klase, at walang sino man ang makakalaban sa kanya sa mga tuntunin ng mga marka. Gayunpaman, pagkatapos mailipat si Noel Ace sa klase, siya ay pinatansik mula sa pagiging una sa klase hanggang sa pangalawa. Iyon ay kung paano naging magkaribal sina Colton at Noel Ace sa klase. Napabuntong hininga si Daisy. Ang aking kapatid ay isang napakamapagkompetensyang tao,
at ang tanging pinapahalagahan niya ay ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi dapat sisihin si Colton sa lahat. Kung tutusin, mas maganda ang grades ni Waylon kaysa kay Colton. Ito lang ay dahil laging sadyang pinagbibigyan ni Waylon si Colton. Gayunpaman, si Colton ay may ilang mga malakas na puntos din. Halimbawa, may mga bagay na siya lang ang makakapag-pull off habang hindi ako o si Waylon, kaya laging may natututunan ako sa kanya. Naiinggit si Lisa, kung mayroon lang akong ganyang kapatid, napakahusay nun. Bagamat medyo mahirap pakisamahan si Colton sa klase, kahit kailan ay mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Umakyat si Colton sa hagdan at nagsimulang palamutihan ang Christmas tree. Ngunit ang dalawang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng hagdan ay biglang bumitaw sa pagkakahawak sa hagdan, at isinasabit pa lang ni Colton ang dekorasyon nang biglang nawala ng balanse ang hagdan. Natigilan si Colton at nahulog mula sa hagdan. Colton! Colton! Naghiyawan ang lahat sa takot. Naisip ni Colton na tiyak na mamamatay na siya. Ngunit may humila sa kanya mula sa hagdan ng mga sandaling iyon, at sabay na bumagsak ang dalawa sa sahig. Samantala, tumama ang hagdan sa salamin na bintana, nabasag ang salamin, at nahulog ito sa bintana. Namutla ang lahat at maging si Colton ay pinagpawisan. Knowles, okay ka lang. Tumakbo si Lisa, si Daisy, na lumapit kay Lisa, ay tumabi sa kanila at kinakabahang nagsalita. Colton, Nolly. Bumalik ang tingin ni Colton kay Knowles, na humila sa kanya mula sa hagdan, at nagulat siya, nakahiga siya sa braso ni Knowles. Hey, you! Hindi alam ni Colton ang sasabihin saglit. Hindi niya inaasahan na ililigtas siya ng lalaking ito. Matapos malaman kung ano ang nangyari, dinala ng guro ang dalawang bata sa infirmary para sa karagdagang pagsusuri pagkatapos magtanong sa paligid na kinakabahan tungkol sa sitwasyon. Sinundan sila ni Daisy. Buti na lang at minor sugat lang sa laman ang natamo nila, at hindi rin masyadong nasugatan ang braso ni Knowles. Hindi pa rin bumabalik sa katinoan si Colton. Iniisip ang hagdan na dumiretso sa bintana, baka nahulog na siya sa ikalimang palapag kung hindi siya hinailan ni Knowles mula sa hagdan. Lumingon si Colton at tumingin kay Knowles, na gumagalaw ang braso. Kumaibat ang sulok ng kanyang mga labi nang tumayo siya, lumapit sa kanya, at sinabing may mapagmataas na ekspresyon, iniligtas mo ako sa pagkakataong ito, kaya may utang ako sa iyo. Pero huwag kang umasa ng pasasalamat. Mula sa akin, napatingin sa kanya si Knowles. Hindi ko rin hinihiling na pasalamatan mo ako. Magsasalita na sana si Colton ngunit gumawa ng exception na huwag gawin iyon. Sa sandaling iyon, idinikit ni Daisy ang kanyang ulo sa infirmary mula sa labas. Nolly, Colton. Pumasok si Daisy sa infirmary, namumula ang dulo ng kanyang ilong, at natulala siya matapos isipin ang nangyari. Colton, halos patayin mo na ako sa takot. Salamat sa Diyos nandoon si Nolly. Hinaplos ni Colton ang kanyang ulo. Ayos lang ako, mag-iingat na ako sa susunod. Kabanata 927. Nolly, okay na ba ang braso mo? Nang makitang iniwan siya agad ng kanyang kapatid para alalahanin muli si Knowles, kumaibat ang mga sulok ng labi ni Colton. I'm just her brother, who's nowhere near as respectable as that cousin of her. Ngumiti si Knowles sa kanya, okay lang ako, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, salamat sa pagligtas kay Colton. Minsang sinabi ni nanay na ang biyayang Nagel iligtas buhay ay dapat bayaran ng katawan. Nailigtas mo si Colton, kaya dapat niyang gantihan ka ng kanyang katawan paglaki niya. Nawala nang masabi si Knowles. Halos masuka si Colton ng subo ng dugo at dali-daling sinunggaban si Daisy para takpan ang bibig. Tanga ka ba? Lalaki ako, at lalaki rin siya. Paano ko masusuklian siya ng aking katawan? Tinagilid niya ang kanyang ulo at nagtanong, hindi ba maaaring gawin ito ng isang lalaki sa ibang mga lalaki? Sabay na sumagot ang dalawang lalaki, hindi. Saglit na nagkatinginan sina Colton at Knowles, at napalingon sila sa kanilang mga mukha sabay nguso. May naisip si Daisy at nagtanong, siya nga pala, hindi ba dalawang tao ang may hawak ng hagdan? Bakit nila binitawan? Tumingin si Knowles sa kanila at walang sinabi. Nag-cross arms si Colton. Paano ko malalaman? Baka inisip nila mabigat ako. Tumayo si Daisy habang nakaakbay ang kanyang mga braso, na medyo naiinis, kasalanan nila ito. Gusto kong sabihin kay Dad ang tungkol dito. Kalimutan mo na, napakamot ng ulo si Colton. Huwag mong ipaalam kay Dad ang tungkol dito. Tiyak na malalaman ni nanay kung alam ni tatay, at ayokong mag-alala si nanay tungkol dito. Nagpout si Daisy at hindi na nagsalita.
Hinitid muna ni Cotton si Daisy pabalik sa classroom, at nakasandal si Noel Ace sa pader sa may entrance ng hagdan habang naka-cross arms. Inangat niya ang tingin niya nang bumaba ang dalawang lalaki. Sinadya ninyo to. Natigilan ang dalawang lalaki, nagkatinginan, at lumapit kay Noel Ace. Gusto lang naming paglaruan si Colton. Hindi namin sinasadya. Tama, walang ginagawa si Colton. Ganyan lang siya katapang dahil mayaman at sikat ang tatay niya, di ba? Hindi namin nagustuhan kung paano niya dinadala ang kanyang sarili mula noong nakaraan. Inilagay ng isa sa mga lalaki ang kanyang kamay sa balikat ni Noel Ace. Noel Ace, hindi ba magkaaway kayo ni Colton? Dapat nakita mo na tinitira kanya sa publiko ng maraming beses. Pero mas maganda ang grades mo kaysa sa kanya. Mas sikat ka rin sa kanya, so why bear with him? Ibinaba ni Noel Ace ang kanyang tingin, tinitigan ang kamay na nakapatong sa kanyang balikat, itinaas ang kanyang kamay, at itinulak iyon. Hindi ako gagamit ng mga mababang paraan. Aalis na sana siya. Isa pang sarcastic na boses ang nagmula sa likuran. Nabalitaan ko na kinupkup ka lang ng pamilya nila, so ito ba ay dinidilaan mo ang kanyang bota? May balak ka bang maging alaga ni Colton? Inulit ng isa pang bata ang hypothesis at tumawa. Noel Ace, huwag mo kaming gawing mababa ang tingin sa iyo. Si Colton ay mayabang lamang dahil sa kanyang pinagmulang pamilya. Sa tingin mo ba ay ituturing kanya bilang isang kaibigan? Tatretuhan ka lang niya na parang alagang aso niya. Nilinggan ni Noel Ace ang ulo at kalmadong tinitigan sila. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang kalmado, ngunit ang kanyang titig ay mukhang malungkot at masama. Halatang takot ang dalawang lalaki. Itinaas ni Noel Ace ang sulok ng kanyang mga labi at nagbigay ng ngisi. Ngunit wala man lang bahid ng saya sa kanyang mga mata habang mukhang nagtatampo mula ulo hanggang paa. Kung ako si Colton, hindi ko na kayo pakakawalan. Gumamit siya ng 1 kilos ng paglaslas sa kanyang leeg gamit ang kanyang hinlalaki. Nanlamig ang dalawang lalaki sa kinauupuan, medyo natakot sa itsura ni Noel Ace ngayon. Nagtago si Barbara sa bahay sa loob ng 3 araw at lumabas lamang pagkatapos naganap na maalis ang mga bakas. Si Helios ay gumagawa ng pelikula sa Coralia sa nakalipas na 3 araw, at hindi siya nakipag-ugnayan sa kanaya sa buong panahong iyon. Paulit-ulit na tiningnan ni Barbara ang kanyang telepono at nakaramdam ng kaunting pagkawala dahil hindi ito nagkusa na kontaken muna siya. Biglang huminto ang isang van sa tabi niya, at bago pa siya makapag-react ay natakpan na ang bibig niya, at kinaladkad siya papasok ng van. Kabanata 928. Kahahatid pa lang ni Maisie kay Seyday sa airport at pinagmamasdan siyang umalis nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Barbara. Sinagot niya ang tawag at narinig niya ang napakalakas at maingay na boses na nagmumula sa kabilang dulo ng tawag bago pa man siya makapagsalita, at kasama rito ang boses ni Barbara at ang boses ng isang lalaki na nagbabanta. Napagtanto niya na ang mga bagay ay mukhang hindi masyadong maganda, at bago niya marinig ang pag-uusap ng mas malapit, ang tawag ay agad na ibinaba. Sinubukan ulit ni Maisie na tawagan ang numero, ngunit wala na ang cellphone. May narealize siya at mabilis na din-dial ang number ni Quincy. Sa kabilang banda, sinipa ni Johnny ang cellphone ni Barbara mula sa kanya. Ang telepono ay tumama sa dingding, ang screen ay nabasag, at ito ay ganap na nabasag. Lumapit siya at hinawakan si Barbara sa buhok nito, pinilit itinaas ang ulo at diretsyong tumingin sa kanya. Tumawag ka talaga ng patago. Sino sa palagay mo ang pupunta sa iyo upang iligtas ang dalawang babaeng iyon noong nakaraan? Ang mukha ni Barbara ay namutla, at ang kanyang anit ay nakaramdam ng kirot. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ng tatay ko? Ang iyong ama. Tumawa ng malakas si Johnny na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bumaba na ang tatay mo sa pwesto niya. Kaya bakit ako matatakot sa gagawin niya? Maaari ba siyang pumunta para iligtas ka ngayon? Pagkasabi niya nun ay tinapik niya ang pisngi niya gamit ang kamay niya. Miss Chase, kung hindi dahil sa pangyayaring iyon, na naging sanhi ng pagkamatay ng isa sa matalik kong kaibigan at naging dahilan ng pagkakulong ko ng ilang taon, hindi sana ako haantong sa ganito ngayon. Nanginginig si Barbara, si Katrina ang nag-orkestra sa buong pangyayari. Maaari kang pumunta sa kanya para sa paghihiganti kung gusto mo. Hindi ba patay na ang asong iyon? Sa totoo lang, pupuntahan ko talaga siya kung hindi siya namatay. Lumapit si Johnny sa kanya at kinurot ang pisngi niya. Hiningian ko ang bitch na iyon ng $8 million, at namatay siya bago ako makakuha ng pera. Gaano ako kamalas, nanginginig ang mga balikat ni Barbara habang nagtatakang nakatingin sa kanya. Ikaw ang nanghingi ng pera sa kanya. No wonder pumunta si Katrina kay Maisie,
humihingi ng $8 million out of the blue. Dahil pala kay Johnny, ito ay isang pamamaraan na ang slot na iyon na inilatag sa unang lugar, ngunit hindi kami nakinabang doon. Natural lang sa akin na pumunta sa slot na ito at hilingin sa kanya na bumawi sa nawala sa akin pagkalabas ko sa kulungan. Dumausdas ang kamay ni Johnny sa kanyang leeg, at sinakal niya ito ngunit hindi niya inilapat ang lahat ng kanyang lakas. May backer ang bitch na iyon bago iyon, at hindi ako makagalaw sa kanya, ngunit siya ay down at out, kaya ito ay isang perpektong oras. Ngunit namatay siya bago ko makuha ang aking mga kamay sa $8 million. Pagkasabi niya nun, ngumiti siya. Pero hindi mahalaga, buhay ka pa naman diba? Sa totoo lang, nagustuhan ni Eric ang pagiging bata mo noon, at kung hindi dahil sa kanya, ako ang manliligaw sa iyo. Kaya, mahigpit na nagsasalita, namatay si Eric sa aking lugar. Ikaw, bitch, talagang walang awa ka. Nanginginig si Barbara, at mukhang agresibo ang tingin ni Johnny. Ang kanyang mga mata ay kahawig ng kay Eric noong siya ay nakatitig sa kanya noon. Bigla siyang itinulak ni Barbara, at napaatras siya, halos mawalan ng balanse. Nang makitang tatayo na siya at tatakas, iniunat ni Johnny ang kanyang braso at hinawakan ang kanyang leeg mula sa likuran. Nagbabalak na tumakbo, inihagis niya si Barbara sa sopa gamit ang kanyang backhand at hinayla siya pababa. Nagpumiglas si Barbara at sumigaw ng tulong. Habang lumalaban siya, mas lalong tuwang-tuwa si Johnny. Gumapang siya sa kanya at hinalikan siya habang sinusubukan ni Barbara na iwasan ang mga labi nito. Kumalat sa buong katawan niya ang takot na naramdaman niya noon. Gayunpaman, bukod sa takot, ang naramdaman niya, lalo pa, ay pagkasuklam. Ayokong madungisan ng ibang tao. Sumagi sa isip niya ang mukha ni Helios. Nanginginig ang boses niya habang sumisigaw at humihingi ng saklolo, habang ang kanyang tingin ay parang desperado. Nang kukunin pa lang ni Johnny ang kanyang premyo, may biglang humila sa kanya at sinipa siya ng malakas. Napaluhod si Johnny sa sakit, umiiyak ang kanyang puso. Nilinis ni Quincy ang mga gun sa labas kasama ang kanyang mga tauhan at tumakbo papasok, nakita na lang si Maisie na sinipa si Johnny sa sulok. Kabanata 929. Namumula ang mga mata ni Maisie, at dinampot niya ang klorera sa mesa at akmang babasagin ito sa kanya. Lumapit si Quincy sa oras para pigilan siya. Mrs. Goldman, mamamatay siya kapag nagpatuloy ito. Napangisi si Maisie. Ang ganitong mga hamak ay dapat magdusa sa mahaba at masakit na kamatayan ng paulit-ulit. Mahihirapan ka kapag namatay siya. Hindi mo kayang ipagsapalaran yan, di ba? Ipaubaya mo sa akin ang taong ito, at ikaw na ang bahala kay Miss Chase. Alam ni Quincy na nawalan na ng kontrol si Maisie. Mapapatay na sana niya ang hamak na ito kung hindi niya ito pinigilan. Sa wakas ay kumalma si Maisie. Inihagis niya ang klorera, tumalikod, at pumunta sa gilid ni Barbara. Si Barbara ay nakapulupot sa sopa na may punit-punit na damit, nanginginig pa rin ang kanyang katawan dahil sa takot. Ibinalot sa kanya ni Maisie ang kanyang coat, inilabas siya sa pribadong silid, at inalaw siya ng mahina, ayos lang, okay ka na ngayon. Nanghihina ang mga binti ni Barbara, at mukhang mapatla pa rin ang kanyang mukha. Bagamat nakatakas siya sa insidente, naroon pa rin ang takot sa kaibuturan. Pinasuko ng mga tauhan ni Quincy ang lahat sa labas ng pribadong silid. Inilabas ni Maisie si Barbara sa karaoke lounge. Hinatak ni Barbara ang manggas ni Maisie nang makapasok sila sa sasakyan. Pwede bang huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol dito? Pagkatapos ay idinagdag niya, ayoko siyang ma-distract. Natigilan si Maisie ng ilang segundo at naintindihan niya kung sino ang tinutukoy niya. Tumango siya at sumang-ayon. Lumapit si Quincy mula sa likuran at iniabot sa kanya ang telepono. Mrs. Goldman, si Mr. Goldman. Kinuha ni Maisie ang telepono at sinagot ito, at narinig ang malalim na boses ni Nolan. Nasaktan ka ba? Pinrotektahan ka ba ni Quincy? Nagpout si Maisie. Hindi ako nasaktan. Ang scam ay ang nasugatan. Parang napilayan ko na siya. Sumagot si Nolan, okay lang, hayaan mo na lang siya. Napangiti si Maisie, muntik ko na siyang mapatay. Sa kabutihang palad, nandyan si Quincy para pigilan ako. Natahimik sandali si Nolan at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, dahil nailigtas mo siya at maayos na ang lahat, bumalik ka na. Babalik ako kapag tapos na ako sa kalalabasan. Tinapos ni Maisie ang tawag at ibinalik ang telepono kay Quincy. Ihatid ko muna siya. Hawakan ang mga lalaking ito sa ating kustodiya sa ngayon. Bahagyang nagulat si Quincy. Hindi ba natin sila ay padadala sa pulisya?
Sinulyapan siya ni Maisie at nagbigay ng malabo ngunit mapanglo ng ngiti. Ibibigay natin sila, sa huli. Kinilig si Quincy nang maramdaman niyang medyo nakakatakot ang ngisi ni Maisie. Matapos ibalik si Barbara sa kanyang lugar, tinawagan ni Maisie si Riley at hiniling na samahan kay Barbara dahil hindi niya ito maiiwan. Maya-maya, bumalik siya sa karaoke lounge. Ang mga taong iyon ay ikinulong sa isa sa mga pribadong silid na nakatali ang kanilang mga kamay sa likod ng kanilang mga ulo. Ilang bodyguard ang nandoon na nagbabantay sa kanila habang si Quincy naman ay pabalik-balik sa pintuan. Nag-aalangan siyang naglakad palapit kay Maisie nang muli itong dumating sa eksena. Mrs. Goldman, lahat ay nasa loob. Itinalak ni Maisie ang pinto. Naipaalam mo na ba sa may-ari ng karaoke lounge ang tungkol dito? Pumunta si Quincy sa likod niya at tumango. Ginawa ko na. Sinabi ng may-ari na wala siyang pakialam kung ano ang plano natin hanggat walang namamatay sa pagtatapos ng araw. Huminto si Maisie sa tapat ni Johnny. Sakit pa rin ang nararamdaman ni Johnny. Parang namutla ang mukha, at matagal na nawala ang kay-abangan niya ng may grupo ng mga lalaking nakaitim na nakatayo sa likuran niya. Hindi niya inaasahan na may ganoong katayuan at pagkakakilanlan ng isang babaeng nakatayo sa tabi ni Barbara. Dahil hindi niya kayang saktan siya, maaari na lamang niyang subukang makipagpayapaan. Ma'am, ako, hindi ko alam ang relasyon ninyo ni Miss Chase. I'm sorry kung nasaktan kita sa ginawa ko, kaya please let me go. Ipinapangako ko na hinding-hindi ko na siya gagawa ng gulo. Lumapit si Maisie sa sopa, walang ekspresyon na umupo, pinag-cross ang kanyang mga paa, at sinulyapan siya. Maniniwala ka ba sa sarili mo kapag sinabi mong hindi mo na siya guguluhin kahit kailan? Si Johnny ay nagnangalitang mga ngipin. Alam kong hindi ka dapat pagtripan. Pareho tayong kasali sa iisang larangan. Sino ang kasangkot sa parehong larangan na katulad mo? Napangiti si Maisie. Mukha ba kaming mga tulisan para sa iyo? Kabanata 930. Natigilan si Johnny at hindi nagsalita. Tiningnan ni Maisie ang kanyang mga kuko at casual na sinabing, mukhang nagkamali sila na hindi ka pinanatili sa bilangguan sa natitirang bahagi ng iyong buhay para sa nangyari noon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Johnny, at napagkamalan niyang si Maisie ang taong tumulong kay Barbara noon. Kung ano ang nangyari noon? Ang nangyari noon ay itinakda ni Katrina. Kami lang ang mga pon niya. Inangat ni Maisie ang kanyang tingin at tinitigan siya, nagbigay sa kanya ng nakakatakot na pakiramdam. Aaminin ko, gusto ko lang ilabas ang galit ko. Kaya naman hinanap ko si Katrina at hiniling ko sa kanya na bayaran kami ng pera. Kung tutuusin, ang bitch na iyon ang nagpakulong sa amin. Ngunit pagkatapos na mamatay ang asong iyon, kaya ko lang. Bahagya siyang damilat at matalim ang mga mata niya. Namatay si Katrina dahil sa pera. Hindi kaya para sa iyo ang pera. Napailing si Johnny. Hiningian ko nga siya ng pera, pero walang kinalaman sa akin ang pagkamatay niya. Hindi ko nga alam kung bakit at paano siya namatay nang hindi maipaliwanag. Magkano ba ang hiniling mo sa kanya? $8 million. Naintindihan na ni Maisie ang lahat. Agad na kailangan ni Katrina ng $8 million, at binablackmail niya si Maisie para makuha ang pera, na humantong sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, ang $8 million talaga ang terminong pinangalanan ni Johnny, kaya wala siyang pagpipilian kundi pumunta kay Maisie para sa pera. Samandal siya sa sofa at tumawa. Ito ay talagang kawili-wili. Pinili ni Katrina na itulak ang kanyang kapalaran at namatay upang makakuha ka ng pera. At pagkatapos niyang mamatay, pumunta ka kay Barbara na naghahanap ng gulo. Kaya kailangan pa ring pagdusahan ni Barbara ang iyong pag-uusig bilang biktima ng nakaraan. Nakaramdam si Johnny ng lamig sa kanyang gulugad. Ma'am, hindi na po mauulit, pangako. Ano ang maaari mong gawin upang matupad ang pangako? Malamig at mabagsik ang mga mata ni Maisie. Bibigyan lang kita ng isa pang pagkakataon na gumawa ng mga krimen kung hahayaan kitang umalis sa pagkakataong ito, tama ba? Hindi ko na talaga gagawin. Ma'am, pakiusap ko, ayoko na talagang bumalik sa kulungan. Nakapagbukas na ako ng bagong dahon, pagmamakaawa ni Johnny at halos lumuhad sa harapan niya. Ngumisi si Maisie, kung ang lahat ay mapapatawad, kung ano ang naranasan niya ay nararapat sa kanya. Nagulat si Johnny, at lahat ng dugo ay naubos sa kanyang mga pisngi. Kinalikot ni Maisie ang wine glass sa mesa at malamig na ngumiti. Alam mo bang kinasusuklaman ko iyong mga hamak na higit na gumagahasa sa mga babae? Ang mga hamak na ito ay palaging babalik sa kanilang mga dating gawi sa tuwing may pagkakataong magreporma sa kanila.
Dahil gusto mong pilitin ang mga bagay-bagay, hahayaan kitang mabuhay ang iyong pangarap ngayon. Pinatawag ni Maisie ang isang lalaking nakaitim at may ibinulong sa kanya. Pagkatapos ay kinaladkad ng lalaking nakaitim ang isang lalaki palabas ng pribadong silid. Nanginig ang anit ni Johnny nang marinig ang sigaw ng lalaki. Makalipas ang 10 minuto, kinaladkad ng lalaking nakaitim ang lalaki pabalik, at tumayo si Maisie. Ilabas ang lahat, iwan silang dalawa sa kahon. Kayong dalawa, bantayan ang pinto, huwag hayaang may mamatay sa proseso. Ang dalawang lalaking nakaitim na naiwan ay tumango, at ang iba ay lumabas ng pribadong silid. Napansin ni Johnny na may mali sa lalaki, at nagbago ang kanyang ekspresyon sa isang iglap. Sumigaw siya, huwag mo akong iwan dito. Pakiusap, ilabas mo ako. Sa labas ng silid, nang isara ng dalawang lalaking nakaitim ang pinto, hindi nila maiwasang makaramdam ng tensyon nang masaksihan ang mga aksyong nagaganap sa loob ng silid. Ito ay talagang malupit. Ito ay 100 beses na mas malupit kaysa sa kung paano tayo pinarurusahan ni Mr. Goldman. Bago pa makapagtanong si Quincy tungkol sa sitwasyon, bigla niyang narinig ang mga sigaw ni Johnny na nagmumula sa loob ng kwarto. Hindi na niya kailangan pang tumingin dahil alam na niya ang nangyayari. Napalunok siya ng laway habang kumakulam ang goosebump sa buong katawan niya. Ito ay magiging isang kahihiyan habang buhay. Bumalik si Maisie sa Blue Bay Villa at naghubad ng sapatos pagkapasok sa entranceway. Pagkatapos ay nakita niya si Nolan na nakaupo sa sopa, binubuklat ang mga beauty magazine na naiwan niya sa mesa.